Sa GMAnews.tv, dinismiss na sa serbisyo ang pulis na itinuturong nasa likod ng video ng pagtutorture sa isang hubot-hubad na lalaking suspect. Ibinasura ng PNP ang motion for reconsideration na isinampa ni Senior Inspector Joselito Binayog. Nananatili naman nakabinbin sa DOJ ang kaso ni Binayog kasama ang 8 iba pang pulis na una nang narelieve. Sa Philippine Daily Inquirer, kasunod ng pangakong hindi sobra ang aangkating bigas, ibinunyag ni NFA Administrator Lito Banayo na overpriced ang mga na-import na bigas sa loob ng huling 3 taon ng Arroyo Administration. May average na $60 kada metriko tonelada ang sobrang patong sa presyo ng mga inangkat na bigas noon. Kaya naman daw pumalo na sa 177 billion pesos ang utang ng NFA sa pagtatapos ng Arroyo Administration. Sa Philippine Star, mag-uumpisa ngayong araw ang informal peace talks sa pagitan ng Philippine government at ng CPP-NK-NDF sa Oslo, Norway. Sa Pebrero pa ang formal na usapang pangkapayapaan, tiniyak naman ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hindi nila hahayaang magkaroon ng mga kondisyon kapalit ng pagpapatuloy ng peace talks. At yan ang banner stories ngayong araw ng Biyernes. Narito na sina Susan, Arn, at ang birthday boy na si Drew. Hi, good morning. Ay, happy birthday, Drew. Eh, payakap naman dyan. Wow! Yakap pa na, yakap! Talaga naman. Wow! Aray! Malis dyan. Amoy, cabinet pa rin ikaw. Ganito ka. Ay, naku, hindi na mahirap ang makipagkaibigan sa panahong ito, lalo sa tulong ng mga high-tech na pamamaraan tulad ng paggamit ng internet. Nako, pero hinay-hinay lang mga kapuso at baka sobra ng pagkilala natin sa ibang tao at nasa punto medyo nakakainis na. Di ba, Arn? Oo. Oo. Oo, timo si Arno. Oo, yan siguro tinatawag nating baka stalking na yan. Oo. Yan, para malaman natin kung may stalking ganito din na ako nga eh. yung sitwasyon, please watch this. Stalker ka? Sorry. Stalker mo? ako. Talaga? Ha? Ngayong laganap ng paggamit ng iba't ibang social networking sites, tila nagiging bukas na sa maraming tao ang pribadong buhay ng isang mahilig mag-tweet o kaya'y mag-Facebook. Tulad na lamang sa mga celebrity na gumagamit ng nasabing internet tool para masundan sila ng kanilang mga tagahanga. Ang pag-tweet o pagsulat ng kanilang mga pinagkakaabalahan o kung nasaan sila ay nagbubunga din pala ng hindi maganda. Hindi kasi maiwasan na magkaroon sila ng mga stalker. Ang stalker ay tawag sa taong nagsasagawa ng stalking. Ayon sa Webster's Law Dictionary, isang uri ito ng harassment na kung saan ay paulit-ulit at puspusa ng pagsunod o pagmamanman sa isang individual nang walang legal na dahilan at may intensyong makapanakit. Matatandaan na noong taong 2006, ang sexy actress na si Aramina ay hindi tinantala ng isang lalaking stalker nang mag-show siya sa bansang Kuwait. Sa kabutihang palad ay maayos namang napakiusapan ng mga kasama ng aktres ang nasabing stalker na tigilan na ang pagsunod sa dalaga. Pero higit na mas matindi ang kaso ng stalking sa Hollywood, katulad na lamang sa kaso ng Oscar Best Actress na si Gwyneth Paltrow. Taong 2000 ng isang stalker fan ang araw-araw na nagpadala sa kanya ng sulat, pornografiya at bulaklak. Nagpakita rin ito sa bahay ng mga magulang ni Gwyneth. Nahuli ang stalker at nakakulong na sa isang psychiatric ward sa California. Isang babaeng stalker naman ang nagbanta kay Catherine Zeta-Jones noong 2004. Sumulat ang stalker ni Catherine at sinabing sasaksakin siya at ipapakain sa mga aso. Sinabi rin ng stalker na alam niya ang floor plan ng bahay ng aktres at kung sino ang tagapag-alaga ng mga anak niya. Dahil dito, sobrang nabalisa ang nasabing Hollywood actress at muntik na magka-nervous breakdown. Nahuli naman ang babae at nakakulong na ngayon. Ang pinakamalungkot na kwento ng stalking ay ang nangyari sa namayapang Beatles member na si John Lennon. Taong 1980 nang barilin siya ng isang obsessed fan habang pauwi ng kanyang apartment sa New York. Nahuli ang salarin at umamin sa pagpatay kay Lennon. Kasalukuyan pa rin nakakulong ang nasabing killer at ilang beses nang na-deny ang parole. At dahil nga sa suot ni Lynn, medyo dadami yata yung stalkers niya. Stalkers. Oo. Hindi yan narinig. Kaya ako, Kasi di may na ako kabayo lumalabas naman eh. yan. Oo. Okay. Wag! Kapag-uusapan nila yan.
Yan yung pag-uusapan. Kasama siyempre, si attorney. The attorney, The attorney. Gabby Concepcion. Oo. The attorney. Ayan na. Ang problema ay wala pang malinaw na batas kaugnay ng stalking, kaya naman inihain ni Senador Manny Villar ang Senate Bill 2442 o Anti-Stalking Bill. Sa ilalim nito, ituturing ng stalking ang madalas na pagtawag sa telepono ng isang tao sa kanyang biktima, lalo na kung nakakaistorbo halimbawa sa 10 oras ng gabi. Gayun din ang pagbuntot sa isang tao sa kanyang tirahan at trabaho. Pero paano kaya habang wala pa ang panukalang batas na yan? Makakasama po natin ngayon ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. At syempre, good morning sa ating birthday boy today. Sana hindi stalker yan pagtanda niya. At wala siyang stalker. Yan. Attorney, ngayon wala pa yung batas na ito, 'di ba? Hindi pa aprobado. Ano yung stalking batay sa mga umiiral na batas? Well, sa ilalim ng Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ang stalking may kahulugan bilang ang pagsunod sa isang babae o ang kanyang anak nang walang legal justification in public or private places or placing them under surveillance or both. Pero alam naman natin na sa totoong buhay, hindi lamang yung pagsunod sa isang babae ang stalking. Maaari kasi itong magawa sa maraming paraan na ang common factor, of course, yung unwanted at obsessive behavior Yes. na nakaka-distress sa taong biktima. Teo, maaaring magkaroon ng stalking, di ba? Katulad nga nung nabanggit, yung pagpapadala ng bulaklak, Yes. pagtawag sa telepono. Pagkain. Yan, pinapadala din natin ng pagkain si Rhea. Anyway. At lalo na ngayon na napaka-high-tech ng mundo natin, pagpapadala ng mga text messages, emails, di ba, mga messages sa Facebook. At kung minsan nga, tulad nga dun sa ibang mga, yung sa ibang mga sina na panood natin, mga fatal attraction, di ba? Yes. Yung mga merong damage to property or yung dun sa mga, yung mga pets, di ba? Oo. O yung alam nila na kahit na ano, na may relasyon dun sa tao. So may batas ba tayo talaga na laban sa stalking? Well, tulad nga na ng banggit ko, merong reference to stalking under the Anti-Violence Against Women and Children Act. Pero talagang medyo limitado ang maaring takbuhan natin sa batas kung stalking ang pag-uusapan, di ba? Pero nabanggit na nga natin yung Anti-Violence Against Women. Ang problema lang, di ba, it specifically pertains to stalking and defines it. Pero under that act, nagiging krimen lamang ang stalking kung ang taong nai-stalk ay merong relasyon dun sa stalker niya. Ah, talaga? So it's either dating asawa, Oo, di ba? dating boyfriend, or pwede rin, dating may dating relationship. as long as they know each other. Basta there's a relationship. Ah, okay. So kung hindi ganun, kunwari katulad mo, Yeah. nagkaroon ka ng stalker Oo. na hindi mo naman kaano-ano, di ba? Oh, yung Na mga hindi mo naman tumatambay ex. yung sa labas, nag-aantay, oh. Hindi mo naman ex o hindi naman manliligaw na hindi mo sinagot. Wag naman ganyan. sana, oh. Fan lang, Oo. masyadong Yes. na-obsess sa'yo. Eh baka hindi siya papasok sa anti-violence against women. Talaga? Kasi walang yung requirement that there's a relationship or a former relationship between you and your stalker does not exist. Ay, nako. So ano maaaring maging kaso? Wala bang remedy sa batas? Ano nga naman antayin pa niya na pinatay na yung tao bago sabihin, ay, stalking, Well, murder. Eh, ang problema kasi kailangan mo rin protektahan yung taong inosente na hindi naman pala nagsastalk sa'yo. May utang ka pala, ayaw mo lang bayaran, kaya kanya tinatawagan. di ba? Okay. Iba na yun, iba na yun. Pero sa ilalim ng state ng batas natin ngayon, I suppose you have to go under the general crimes na naka-enumerate halimbawa sa Revised Penal Code. Depende, halimbawa, kung anong ginawa ng stalker mo. Ibig sabihin, kung ang ginagawa niya, di ba, halimbawa, sinusundan ka lang. Oo. Walang ginagawa, at nasa mall ka, baka yun, wala ding krimen yun. Wala. Kahit na araw-araw niya ginagawa. Ay? Kahit anong mall ka nagpunta. Paano kung Pero- emotionally distressed na ako? Eh, yun na nga, kasi hindi pa nga talagang kinikilala sa ibang batas natin. Yung stalking, so, kailangan mo lang itry na ma-shoot sa isang krimen. Sexual harassment, ganon. Well, yung sexual harassment, kung siya ay isang superior mo at work or teacher mo sa paaralan. Yung sexual harassment laws kasi natin, may requirement na merong ascendancy over you, yung tao nang haharas sa'yo. Paano kung nasa mall ka, sinusundan ka araw-araw, tapos one day, nagkalakas loob siya, hinawakan ka niya sa, Oh, yun. sa likod mo. Oh. Pag meron ng katulad niyan, nahawakan ka na, Oo. pero wala naman siyang intention na saktan ka, walang intention Oo. na patayin ka, eh baka sa batas natin, yan yung tinatawag lang na unjust vexation. Buisit lang siya. So, di ba, na medyo nairita ka, na-annoy ka, baka yun lang ang pwede niyang gawin, di ba? Ay, Meron actually, bigla ko natandaan, meron kasing katulad na isang kaso sa revised penal code natin, isang kaso na lumang-luma na,
hinawakan niya sa maselang parte ng Parte, katawan oo. dito sa taas, yung babae sa loob ng simbahan. Oh, ay, wow. Nagkaso si... Bastos niya, simbahan Oo, siya. bastos, di ba? Pero sabi nung korte, hindi yan acts of Intention, lasciviousness. Kasi nasa loob naman daw ng simbahan. Wow! So wala daw lewd design. Pero unjust vexation siya. Ang lawak ng ng O, paniniwala tulad nga ng sinasabi judge. natin, yung katulad ng revised penal code natin, panahon pa ng Espanyol yan. Kaya di ba? nga, palitan na. Matanda Kaya na siya. update. Yung ugat niya, may napakatagal na. Hindi na nakikicatch up sa mga Sa inis ka na present. po talaga. Oo, diba? Sa inis ka na po Lalo talaga na aking nga kwintas. ngayon na high-tech na tayo, di ba? Facebook, Twitter. Yes. Na it's so easy to harass a person in cyberspace That's even. true, that's true. Hindi pa nagka-catch up ang batas natin. Okay. Kaya yung mga mambabatas natin, hindi nyo naiintindihan kung ano yung emotional distress caused Yes. by stalking. Unless magkaroon kayo ng sarili niyong stalker. Okay, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Thank you. Walang anuman, anytime. Alright, mga kapuso, unang balita na po tayo. Naputol. Ang mga unang balita sa umagang ito. Kilos protesta laban sa nakaambang dagdag pasahe lalong tumindi. Grupong piston nagkaraban naman kontra sa oil price hike. Ilang Pinoy kanya-kanya ng diskarte para makatipid sa gitna ng napipintong taas pasahe. Hiling na dagdag sahod ng mga manggagawa hindi pa napapanahon ayon sa mga negosyante. Pero kilos